Isgutan palapot sa atong mga pag-ampo. So kagabi isgutan na to, daghanta di ta kaingon nga wa ta nag-ampo. Pero ang pangutana unsa man matanga sa pag-ampo. Nasintro ba, napatumong ba ang atong pag-ampo nganha sa Dios. So dunay tulo ka butang. No, si Daniel, bisan tog na sila sa pagkabihag sa Babylonia, pero nakampo siya sa usa ka adlaw katulo. Now, praise the Lord. So sa pagkampo niya, binuksan ang bintana paatubang sa nasod sa Israel. Sa balaang yuta o sa balaang syudad. Mga igsoon, o nag-ihisgutan as kung may igsoon niya, mag-ampo ta para ragyod sa atong kaugalingon. Amen. Diba? Ampo ta nga, una, sa gasto pag-ampo, pamagini, Ginoo, taga-imig puso, may panlawas, kung mga anak, pamilya, aron padayon, sa mga buluhaton ni Nadlaw, itong pagkaon, itong pagpanarbaho, sabi na niya, ito subukin, itong pagpanguma. Kung di mong tanahon, ang atong pag-ampo, para ragyod kasagaran sa ato. No? Sa ato rang kaugalingon. Pero ang Ginoo, gusto niya, ang atong pag-ampo, mapatumong sa pamatigayon sa Diyos, sa naa sa kasing-kasing sa Diyos. Kung sa una dito, gingon dito, pag-ampo mapatumong sa maayong yuta nga nagpasabot kang Kristo. No? Ikaduha, mapatumong sa balaang syudad nga nagpasabot sa gingharian sa Diyos. Ikatulo, mapatumong sa balaang templo nga mao ang balay sa Diyos o karon mao ang iglesia. So niining tulo, mao ni ang naa sa kasing-kasing sa Diyos ug giyahan ta nga mag-ampo ta ani para mapakusog, mapadali, mapatuman ang usaman buot buhaton sa Diyos. Sa maya buhaton nganong giluwas man ta, nganong gipili man ta sa Diyos. Dili ra kay giluwas na ko, nalipay na ta, gipasaylo atong mga sala, nakabaton ta sa kinabuhing dayon. Dili ra taman diha. Ang Diyos dunay tuyo na to. Gamiton ta sa Diyos. Bukod sa Diyos, tukuron niya ang iglesia nga mao ang iyang lawas nga mahingpit sa bagong Jerusalem. Pero kining pagtukod sa Diyos gisgutan, di ba nakinahanglag materialis? Espirituhano ni pagtukod, kung magtukod karong building, kinahanglag ka kahoy, balas, simento, halublaks, no, lansang, sin, o unsa pa dihang mga ubang gamit. Pero kini tukuron sa Dios, espirituhanong balay. Ang lawas ni Kristo. So kitang mga taong gianak na pag-usap na anay Diyos nung kinabuhi, kita mo'y mga materyales alang sa pagtukod sa Diyos. Pero sa atong kaugalingon, dili ta mahimong materyales. No, sa mga itong kaugalingon, kini atong natural nga pagkatao, atong kalagnon nga pagkatao, no, ang atong unod, atong kaugalingon, dili ni siya pwede. So, buot sa Diyos, bumantag yan nagpag-usap, mutubo ang Diyos nung kinabuhi nga naa sa atong sulod. Nga harong mutubo, nagkinahanglan tag sangkap. Diba? Kita mag-uma, mananom kag mais, asa man nimo itanom siyuta. Pero mahibalaan nimo ang mais, kung matanom nimo ng kabatuan, inigtubo, nga wala siya'y igong sangkap gikan sa yuta. So, kubol, di mutubo. Lisod mabuso. So, kita naanata gitanom diha kang Kristo nga
maayong yuta nga dato nga yuta haron mo suyop sa kadato ni Kristo para motubo ta mga igsoon. Mo nang naghumantay yan nagpag-usab, gingon dito kinahanglan tag feeding pagpakaon. Gani ang gobyerno karon ginahimo ganina sa mga eskwelahan do na sila'y feeding program. Kay daghang mga bata malnourished, dili kulang sila og sangkap, sustansya. So unsaon man pagkabot silang tungong nga makahuman sila pag-eskwela na sila may kaugmaon kon dili nila tagdon ang maayong pagkaon. Munang na feeding program. Amen. Sa ato naatay feeding program sa atong espirituhanong kinabuhi. Ano na kinahanglan tag imar? Kaya ang imar mao ni ang espirituhanong sangkap pulong sa Dios. Amen. Kagabi atong diskutan na kinahanglan tag Biblia. Di ba? Una, kining MR na ni mga verses. Dayon so dito sa lain lugar mga igsoon na to, mensahe ni sa atong mga igsoon na dunay gasa nga espiritu ng kadato nya wa man ta dito bisag wala ta pinaging sinulat nga na sa atong MR ma-enjoy pod nato ang ilang napahimuslan. Muna kong gidasing ang inyong order dire sa Dunmar 30 ra ka buok. Pero kung kwintahon na to ang mga balaan dire 80 ngadto sa 100. So dako kayo shortage. Di ba? Naay mga pamilya nga walay pagkaon. Espirituhanong kalanon. So sa mahimon mga igsoon, mamalit tag MR. Kita, ni kamot magita. Mangutana ko, sa may inyong konsumo dire, mais humay. Bilaw, ay mo ka hadlok mo tubag sa may inyong konsumo. Mais humay. Mais o gumay. Tagpilang kilo sa humay. 55. Ang usa ka kilo unsa man ay 1 kilo kulang sa usa ka adlaw kon naamoy mga anak. So labing siguro kung naamoy daghang anak 2 ka kilo sa usa ka adlaw. Nya lisod pod gani bisag humay parisan magidibog sudan bisan nalagbulan. Kining tawhanon natong kinabuhi gastos. Diba? Gastos ni. Espirituhanon natong kinabuhi gamay ra gasto. Ang atong imal kini karon 8 ni ka mensahe, 8 ka semana, 2 ka bulan. 75 pesos. Kung imong computon, wala ray 1.50 kada adlaw. Murag kapin lang gamay piso kada adlaw. Kada adlaw lang hulog-hulog. Wala na skindi, hindi gini ron tag sobra naman piso, 3.5 naman. So mga igsoon, apil ni nato kay mga katawhan ta sa Dios. Mga anak ta sa Dios. Kunya wala tay espirituhanong sangkap kung saan man nato pagtubo. Di ba? So kung mahimo matag pamilya, magbaton, kung magtiayon banag asawa naa, kung ang atong mga anak naa. Nganuman, kung gitagad nato ang tawhanong kinabuhi nga mamatay matapos ra. Diba? Gingon gani diyan, kinabuhi staw 70 anyos, mabot 80 tungod sa kabasko ug kaligon. Extension gamay pero kadaghanan gani di na gani kabot 70 tigok na. Pero gisigi nimo katiman pagkaon gasto. Nganong manarbaho ta, nganong mangumata, nganong magnegosyo, nganong muhit kagayop nang biruan para makakaon. Pero sa itong gipakaon, kining atong gipakaon, patay ni, minteriyo ra ni padulngan. Pero ang espirituhanon natong kinabuhi, dili lang karon. Kung ato ning giatiman, adlaw-adlaw mo ning magdala nato nga makahari pa ta uban ni Kristo. Mo ning magdala nato nga ngadto sa bagong Jerusalem. Kay kinsa ra may mahimong bahin sa bagong Jerusalem? Kadturang nag-ianak pag-usap, nakabaton sa kinabuhing dayon. Yang sa man nato kung watay konsumo sa man pagtubo kanang atong anak kung dili mo na pakanon.
Mutubo ka na. So sa atong espirituhanon mo nang ingon ang Ginoo sa Juan 6. Samtang atong Ginoo diya pa siyang yutan-ong pagpangalagad. Panon sa mga tao linibo. Kuyog-kuyog. Pero katong uban dito, hingkuyog kay balo man sila nga di ka mapas mo basta mukuyog ta niining Hesus. Kay pakanon bita. Yan ibalaan man sa Ginoo. Ingon ang Ginoo nga ayaw ninyo paghagui. Ang kalanon nga mawagtang ra. Saan ning kalanon atong gihaguan law-law mawagtang ra. Ingon siya, mao'y haguin ninyo ang kalanon nga mulungtad sa kinabuhing gayon. Praise the Lord. Sige sila kuyog-kuyog para makakaon. Pero katong ilang gikuyugan, gihaguag adlaw ay kalanon nga mawagtang. Ang pulong sa Dios mo'y kalanon nga mulungtad sa kinabuhing dayon. O espirituhanon natong sangkap. O na mga igsoon, ayaw mo pag-ingog gastos. O magalit mo reklamo, sige mo palit bugas. Palit pag yung bugas. Usahay, bigyan mo, paitan ni sigirag ginamos. Isda-isda puta, karne-karne puta. Nya mahal kayo. Unya, imbar nito, kapalit. Ha? So mga igsoon, order mo. Di man ingon nato kuwan kay kung magpasirox mo ani mas dako pa mo gasto kaysa mabalit mo ani. 75 ra man eh. Kay 8 man ni kaminsahe. Kung usahay unom, barato ra. Oh, praise the Lord. Dahil ni atong gidasig ang mga igsoon kagabi mamalit og Biblia. Unsa man nga Biblia, old and new. With footnotes, daan og bagong tugon nga unay nota, hubad pahiuli. Kay gidasig ang mga balaan, adlaw-adlaw mubasa kag Biblia nga mao ang pulong sa Dios. Daw saan man to pagbasa kung wala kay Biblia? Di ba? Mahal man gud ang Biblia, ang daan ug bagong tugon with footnotes. Pila? 2,003. Pero mga igsoon kung imong ampingan di gid na mahurot. Mahimo pa nang sulundon sa imong mga anak, mga apo. Busa, kung mahimo, magtigong kang anong dili man makaya. Kakaya gani ng cellphone palit. Nya kada adlaw magsige pag-load. At pila brad ang usa ka oras, 5. Sa ka oras nimong hulog. Oh. Nya usahay kung magsigig kalingaw, 20. Oh, labi nang magdula, kulang pa. Unyag Biblia. Kasara man kang palit. 2,003 ang cellphone ron. 4,000, 5,000, ngadto pataas pa. Kaya. Mga igsoon, para na sa atong espirituhanong kinabuhi. Kung saan man maumulan tag kamatuoran, wa man kay sangka. Napagitay daghang mga basahon, mga life study messages, daghang tag mga libro, sangkap ni sa atong espirituhanong kinabuhi. Aron manubo ta. Praise the Lord. Usang ibutang mga igsoon, dasigon na to, mga matag pamilya, ginikanan, mo gasto ganita sa eskwelahan. Kana lang ron atong mga bata, nursery, kinder, mo ato dito, kuyog-kuyugan pa, gasto pa, balon. No? Iatiman na to. Pero di mo na atimanon sa espirituhan ng bahin. Ini kadako ana, upang siguro mahimo ng problema unya imo. Mga igsoon, ini among gipaambit ninyo para matagusan na to matabangan. Amen. Dahil ko ng Ginoo. Sunod, ako'y dugang bahalang mo short na gamay. Amen. Katauhan man ta sa king harian. Amen. Dayon, mitoo ba mo sa pulong sa Ginoo? Amen. Praise the Lord. Amen. Mga igsoon, ingon nga katauhan sa king harian. Ang Ginoo dunay gitawag niya mga batakang balaod o dunay siya mga prinsipyo sa iyang katauhan. Amen. Alang sa pagpakusog sa buhat sa Ginoo. Ang katauhan sa Dios sa unang panahon, ang mga Israelinon, dunay sila'y usa ka banay nga nag-alaga dito sa templo. Katong banay ni Levi, wala to bahini tagaig porsyon sa ilahang yuta. No? Ang 11 doon na sila bahin. Doon na sila panulundon din dito sila mabuhi, manguma,
mananom sila dito, laglaing kalamnon, paras, trigo, sibada, muhi sila nagkalalayang hayop, negosyo ang uban. Pero gi-require sa Dios yung katawhan nga ang ikapulo sa abot nila, ingon dito sa mga hayop, sa ilahang mga bino, sa ilahang mga lana, sa abot nila, igahin din nila alang kang Jehovah, dalho niya sa iyang balay nga mao ang templo sa Dios. Nga naman, kay kung dili kagdon sa katong mga banay katawhan sa Dios, mapas mo tong usa ka banay nga nag-alagad sa Dios. So nahitabo nga ang katawhan wala mohatag ang mga libihanon nga nag-alagad sa templo, namalik na nangadto sa umahan. No? Wala naman sila ipakaon. Mga igsoon, bisan sa atong gobyerno karon, di ba? Di-require na mobayad tag tax. Tagahipalo mo kinero dagang kuha kay corruption sa gobyerno. Asa na pandulong, no? Magnegosyo ka na i-tax. Yuta na i-tax, no? Sakyanan. Balay, dagko na. Mapalit. No? Palit. Mamalit ka na. Unsa may tuyo ani? Para ang gobyerno makapadayon sa iyang mga proyekto. Kay kung dili ang mga tao mohatag, magbagsak ang ekonomiya sa atong nasod. Diha sa iglesia, haron ang buhat sa Ginoo makapadayon. Mapakusog kay ang iglesia buhat sa Ginoo dunay panginhanglan. Di ba? Sama ni ron nagtukod tag meeting hall. Di ba? Kinanglan mo way kwarta sa na nato pagtukod. Ang lote ni Brad sa church, di ba? Ha? Ilang. So doon ay dakong panginanglan. Ang iglesia mamalit pagdaghang mga gamit, no? Ayan tag sa kitchen utensil naghagaitang kinanglanon. Kunya napoy buhat sa Ginoo. Kung ang mga balaan dili makakita sa paghalad, maglisod ang buhat sa Ginoo sa pagpadayon. Amen. Busa, kung magbasa mo sa Malakias Kapitulo 3, versikulo 7, ingon dito, ingnan ni Jehovah ang katawhan. Kamo mibiya kanako sukad pa sa inyong mga amahan. O iyang ingon, inyo pakong gikawatan. Nangutana pa ganing katawhan, diin magkanamo gikawatan. Ingon siya sa mga ikapulo og mga halad. Wa siguro ta mangawat sa atong silingan, diya sa atong barangay, wa siguro tay blatter. Kung wa na to ihatag ang iyas Ginoo, basin ng Ginoo, mo'y atong gikawatan. Unsa man, ikapulo og mga halad. Di man na ato iyam nas Ginoo. Kita magbalanse mo rito. Patag nga kulang man eh. Di ba? No? Nakakita, ako estudyante, napay kurinte, unsa din mayroon doon. Unyag bas lang ta sa Ginoo balanse. Kanang adlaw, kanang ulan, kanang hangin, kanang gininhawa, kanang imong kusog. Di ba? Amen. Di ba? Kung magbalansihay kay ang ato kung hulog na tao, magbalansi mo na yun ta. Pero sa man, ging na ta, makapangawat ba day ang tao sa Diyos? Ingong katawan, diin man minangawat. Ingang si Jehovah sa mga ikapulo o mga halad. Dahil sa verse 9, ingon siya, o gipanghimaraot ko kamo sa ilabihang panghimaraot tungod kay inyo kong gikawatan bisan ning tibuok nga nasod. Kabalo mo kung saan ang panghimaraot? Tunglo na. Magayo pa ba ang imuhang kinabuhi og tunglohon ka? Kana kaning anak tunglohon ka mahan din na basta-basta gahimong sala, di ba? Amen. Ay mga ginikanan mong dagko na kay problematic na anak, may nakag mamatay, may nakag di ba? Tunglo na.
Kunya kita, kung gikawatan na to ang Diyos, matinong ta. Panghimaraoton ta sa Diyos. Muna bisa kung saan na itong paningkamot. No? Mangumata. Maglisod ta. No? Mamuhig hayo. Pilyor. Magnegosyo. Maog gihapon. Bisa kung sa mga igsoon, susihon na to. Base sa ikawatan na to. Amen. Siguro karon nakadungog mo, ani iniguli na to maghinulsol ka. Ginoo pasaylo ako. Kay kanunay kong nangawat. Di man na ato. Karon kon manguma ka sa yuta. Bengkag na ko yuta brad, maisa bahala ko sa imo tanom. Pero ang bahin linima. Linima. Karon pag na kay income. Wa nimo tagait kung tagyan yuta bahin. Okay lang. Sunod naka-harvest ka wagay po na tagay. Ang sabay buhatos sa kisyuta. Ha? Pahawaon ka. Oh. Di ba? Kaya wa ka mutuman sa inyong ikasabutan. Makauma ka, mo-income ka. Pero kaya wa man ka muhatag sa bahin sa tagiya. Karon kon ang Diyos. Imong gisigihag kawat. Alay, kapulo iya na. Yan ako yung uban mo yung ulit. Ay brad, sa datugon naman na. Sa bagong tugon brad, wa man diha nga ihatag kapulo. Ha? Ikaduhang Korinto, Kapitulo 9. Versikulo 6 ba na or 7? Sugod. 6. Ang nagpugas sa kanihit, mag-ani kanihit. Ang namugas sa kadagaya, mag-ani kadagaya. Mangutana ko, mag-uumano mo. Kinsa may dakog anihon. Kung mamugas ka og gamay, usalang ka kilo imo ipugas. Pila ra may imong anihon? Pero kung mamugas ka kusang sakong binhi. Kana. Di ba? Ginatos. Sinako po ng imong anihon. Mo man ay prinsipyo. Kung sa kadaghan sa imong ipugas, dako pugas, ani. Nagpasabot, ang ato din paghalad mga igsoon mo na pagpugas. Kung mamugas ka, muani ka. Karon kung wa ka mamugas, wa ka muhulog sa halaran. Uy. Ha? Kasi gihurot na natong kaon ang atong income karong simana ha. Wa ka maglaig binhi. No, katong binhi ipugas na to haron na na putay anihon. Amen. O niya kung wa ka mo pugas unsa may mong anihon? Wala. Mananom ka og abaka, di ba? Di man kay tanom nimo ng isa ka abaka, kapila man ang usaha. Karasan. Daghan kag maputol sa usa lang. Kusa, unsa man? Ang atong paghalad mo na pagpugas. Magalabi ka paghalad, magalabi pugang, unsa man? Maga panalangin, maga-ani. Nga kung wa kay pugas-pugas unsa may anihon. Dayon sunod, Lucas Kapitulo 6, versikulo 38. Ingon siya, panghatag kamo o kamo paghatagan. Muhatag ka, tagaan buga. Ang sukod, mayong sukod, dinasok, tinantan, nag-awas-awas, ibalik ra sa inyong sabag. Alkanse dili. Unsa imong ihatag, mubalik ra nimo. Amen. Mamugas ka. Di ba? Mugas ka isa kilo. Muani na, isa kilo ra kay mong anihon. Di ba? Kanang usa kilo nimo, pinagkakuha na muani pagka 5 sako. Kung maayo lang ang income. No? So, dako ang imong panalangin nga mubalik. Sa Marcos Kapitulo 12, samtang diha sila sa sinaguga nagpigong. Ang Ginoo nagpaatbang sa halaran, yan na, halaran. Diri ang Ginoo naglingkod, nagtanaw siya atong musulod ug muhulog sa halaran. Katong mga kwartahan, hulog sila dito, dagko ginakagulag kwarta. Gikan sa lubra nila kwarta, hulog. Nay babaeng balo. Ang ihang kwarta duha ra man kadiyot. Murag sa una pang panahon duha ka sentimos ba. Sintabo. Wa may lain. Gihurot niya hulog sa laran. Nakitaan sa Ginoo. Ginas Ginoo tong mga tinunan. Kanang naang bayhana. Asa may dako og gihulog. Katong daghan kaayo gihulog og kaning babae. Og kamo, ibutan ko lang.
Ang uban ng hug tag 10,000, 5,000, 3,000. Siguro katong 10,000 hing income og 100,000. Ikapulo 10,000. Na siguro tay income og 20,000, 2,000. Kunya katong dihay isa siguro hitson 2 pesos sa mga kwarta kasi kamunggay ray na baligya. Na siya bulsa gihurot og hulog kong dos. Asa may dako sa dos og 10,000. Ha? Ano dako man ang dos? Tagaan di kag dos, brad. Ako ni display. Diba? Pero ngayon dako man. Tungod kay ang iyaha 100%. Gihurot man. Ang ila 10% ra. Labaw pa mo na yung pagpingutag. Sa daan ram ng tugon ni Kapulo. Ang labaw sa Kapulo 100%. 100. Shoot. Muna yung lumog pang tarungan. Amen. Ang prinsipyo dire mo'y atong sundon mga igsoon. Amen. Ihatag nato ang iyas Ginoo kay giingon diha sa Malakias 3:10. Dad-an ninyo ang inyong tibuok ikapulo sa akong balay tipiganan. Amen. Haron nga dunay makaon. Ingon siya og tan-awa. Sulayin ninyo ako karon. Amen. Gihagit pang katawahan sulayin niyo ko karon. Amen. Og dili ba buksan ko ang mga tambuanan sa langit. Amen. Ug bubuan ko kamo sa panalangin nga wala unyay dapit nga aran kabutangan. Amen. Praise the Lord. Saan man na sa Dios? Unya dili ta mohatag. Buksan ang bintana mga langit dili. Ay mo kumbiyansa ka ng iyong box diha kahoy ra na. Pero wa mo'y wire nakita na connect sa langit. Pero kung muhulog mo diha bukas ang tambuanan sa langit. Amen.